Ano po yung title ng ating preaching ngayon? Yan. Basahin natin. 1, 2, 3, go. The greatest ending. Masasabi mo ba yung end of the year mo ay great or not? Siguro depende kung paano mo titignan yung nangyayari sa buhay mo. At depende kung ano yung mga nangyayari. Kung makakapanood tayo ng mga balita, so malungkot yung mga, di ba nakakalungkot na matatapos yung taon, may mga namamatay, may naaaksidente, may nalulugi, may nababasted, or whatever na nangyayari. Ay, meron ba? Ba't may mga nagre-react? So, ang na-realize ko po dito, yung mga masamang pangyayari, walang pinipili yan. It's just, yung calendar lang yan, December. Pero, yung mga kaganapan sa nangyayari sa buhay natin, ay walang pinipiling panahon. Gayon pa man, dito sa topic natin, maganda hong tignan yung topic na the greatest ending. Kasi mamaya makikita natin, until now, nakatayo pa rin yung sabsaban dito na sinisimbolo nga, kagaya ng sinabi natin last week, ito'y simbolismo ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Ito'y simbolismo ng kanyang pagiging tao upang siya'y mamatay upang tayo ay iligtas. At masasabi natin na yung kanyang ending ay kung titignan natin sa perspektibo na perspektibo ng isang tao, parang ang pangit ng ending ni Lord Jesus Christ. Pero tignan natin, so bago na tayo pumunta doon, siguro malamang kilala nyo to. Sino nakapanood din ito? Yan, konti lang. Yan, dalawa, nagtaas ng kamay. I think marami nakapanood nito. So kung manonood po kayo nito, magbaong kayo ng tissue, or dahil nakakayak po siya, Miracle, in cell number 7, yun yata ang title niya. Kasi Korean So, ang story niyan ay na-accuse yung lalaki na medyo may problema siya sa pag-iisip at siya ay nabitay nang walang kasalanan na pinagbintangan siya. Alam niyo po, merong ganyang totoong nangyari talaga sa Amerika. Kung di ako nagkakamali, sa Colorado, USA. Yan, siya po si Joe Aride. Siya po ay, ng 1930s, siya ay na-accuse ng rape and murder, kung hindi ako nagkakamali, 15 years old na babae. Lahat tayo gusto natin ng ustisya. Pero, hindi ustisya na pumatay ka ng inosenteng tao. Siya ay pinaamin. At oo lang siya ng oo dahil nga mentally challenged siya. Meron siya problema sa pag-iisip. Sa panahon natin, ang tawag sa kanya ay PWD. Siyempre, oo lang siya ng oo. Yung mga pulis naman, nagmamadali. So ngayon, to make the story short, 1939, binitay siya. Nakakalungkot Akala natin yung cell number 7 na pelikula, nalulungkot na tayo, pero ito totoong nangyari. Kaya noong 2011, binuksan nung kaso niya at siya ay napawalang sala. Kaso huli na ang lahat. 'Di ba? 2011, binitay mo yung isang tao na napakabait according sa mga taong nakakakilala. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit ayoko po ng ayoko ng death penalty kasi kawawa yung mga mahihirap na walang kakayahan mag-attorney. Makikita natin pag may attorney ka, may laban ka Mayroon ka motion for reconsideration. Pero itong halimbawa, napakarami pa pong halimbawa niyan. At masasabi natin, not the greatest ending. Pero yung resulta nito, ano yung naging resulta nito? Nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng hustisya, na nagkaroon ng tinatawag na yung rights. Kahit yung mga accused suspects, may rights tayo, di ba? Nagkaroon ng human rights, nagkaroon ng, nakalimutan ko yung letter M, yung babasahan ka. Yung Miranda rights, ang galing ni Raymark. Miranda rights, di ba? You have the right to remain silent. Pag ikaw pinapasalita ka, pwede kang manahimik. So, at masasabi rin natin, kung titignan natin sa perspektibo din ng isang tao, ang buhay po ni Lord Jesus Christ parang parang ang lungkot din ng ending. Kung magtatapos sa kamatayan. Kaya nga sabi nga sa kantang ito, the beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can save you, and that's why we celebrate. Isang bagay po na alalahanin natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Pero dapat hindi ho tayo nagtatapos dun sa kamatayan. The reason why we are celebrate Christmas, sapagkat hindi lamang nagkatawang tao si Jesus, hindi siya nagtatapos doon, kundi muli siyang nabuhay. At ito po yung babasahin natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, ito po yung buod ng gospel. Tayo pong lahat ay tumayo as a sign of respect to the Word of God. At basahin po natin mula sa verse 1 hanggang verse 4. 1, 2, 3, go.
Mga kapatid, magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ayan, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito sa amin. Kapag kasama namin kayo, Panginoon, kahit masabi namin na yung end, maaring ilan sa amin, yung end of the year is not so great, but as long as you live, as long as nakasama namin kayo, Panginoon, alam namin laging merong pag-asa. Alam namin laging merong buhay. Alam namin na merong lagi kaming katuwang sa buhay. Kayo yun, Panginoong Diyos. At ito, isa pong paalala sa amin, Panginoon, na kami po ay anuman mangyari, we can have the greatest ending sa buhay namin sapagkat kayo ang Diyos na hindi po bounded ng oras. Kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng walang hanggang pag-asa, walang hanggang buhay, Panginoon. At ngayong araw na ito, Panginoon, ito po'y maging inspirasyon namin upang tapusin ang taong ito ng 2025 na may panibagong lakas, pag-asa, pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, o Banal na Espiritu, sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayong lahat ay maaari na pong umupo. So bago natin na pag-usapan yung the greatest ending, review lang muna tayo. This is very basic na to sa atin, pero mahalagang paalala ito sa atin na pag may nagtatanong sa atin, kaya nyo bang i-describe ano ang mabuting balita? So dito po sa 1 Corinthians 15, naririto po yung buod niya. Binuod to pag may nagtanong sa atin, ano ba ibig sabihin ng good news? So ito po yung binuod na to ni Pablo. Sabi dito, ang threefold saving work of Christ, o tatlong yugto, tatlong dimensyon na gawain ng pagliligtas ni Kristo. Without these three, there is no salvation. Lahat sila mahalaga. Hindi natin pwedeng sabihin na yung isa mas mahalaga. Lahat po sila pantay-pantay. Lahat sila mahalaga. Lahat sila ay bahagi ng ginawa ni Kristo upang tayo maligtas. This is just a review. Pero marami sa atin, napapansin ko, di ba? Napakarami nating mga nadadagdag. That's praise the Lord. Ito po yung magandang bagay na reminder po sa atin. Ano po yung threefold saving work of Christ? Paulit-ulit na natin itong binanggit, kaya bibilisan lang natin ito. Unang-una po, 1, 2, 3, go. Or pagkakatawang tao. So medyo malalim ang English, pero sa Tagalog po, pagkakatawang tao. Ano po yan? Bumaba si Jesus mula sa langit upang mamuhay bilang tao. So yun po yung unang hakbang o unang ginawa ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay maligtas. Kung hindi siya nagkatawang tao, imposible pong may maligtas kasi hindi mangyayari yung pangalawa. Ano po yung pangalawa? Ito, babasahin ko muna. So nice ko pong i-share sa inyo to, dalawang tao na hindi po sila Kristiyano actually. Actually, nagde-debate sila against Christianity. Pero ito po yung kanilang proclamation. Bagamat hindi sila Kristiyano, hindi sila nagdedeklara ng pananampalataya kay Jesus. Ano po yung sabi niya? The existence of Jesus is as certain as the existence of virtually any figure from antiquity. And sinasabi niya, ang existence ni Jesus Christ ay tiyak na tiyak kung paano yung mga lumang tao, nung sinaunang tao sila, Alexander the Great, yung mga nababasa natin mga sikat na tao nung unang panahon, sila ay totoong-totoo. So si Jesus, ganun din, historical figure. Ito po yung mga tao na hindi po nananampalataya kay Jesus, pero yun po yung kanilang declaration. Pati si Richard Dawkins, kung familiar kayo sa kanya, there is a good historical evidence that Jesus existed. So wala pong question, even those people na nagsasabi na wala silang faith kay Jesus Christ, sinasabi nila, the existence of Jesus is true. Ibig sabihin, ang ating paniniwala kay Jesus po, even itong mga taong ito, ay hindi po siya mitolohiya lamang at hindi lamang siya haka-haka, hindi lamang imbentong kwento. Gayunman, meron silang, ayaw nilang maniwala na si Jesus Christ ay muling nabuhay. At mamaya patutunayan natin na marami hong patunay na si Jesus Christ ay siya po yung namuling nabuhay. Ito po yung pangalawa na ginawa ni Jesus. Bahagi po ito ng kanyang work para po tayo maligtas. Ano po ito? Death
or kamatayan sa Tagalog, namatay si Jesus tulad ng isang tao para tayo ay mapatawad at maligtas. So siya po ay napakahalagang bahagi po, no? Na para tayo ay maligtas. Sabi po, babasahin ko po muli yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi rito, mga kapatid, ngayon, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ipinangaral ko. So makikita natin yung good news. Ito na po yung definition. Kung gusto nating balikan, gusto natin i-explain, may nagtanong, ano ba ibig sabihin ng good news? Puntahan nyo lamang po yung 1 Corinthians 15 kasi binuod na ni Pablo ito. Ano yung good news? Sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap, naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa katunayan, itong buting balitang ito, ay ito yung saligan ng ating pananampalataya. Ito yung kinakapitan natin. Ito yung kung bakit meron tayong pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Ano kaya 'yun? Hindi pa ni-explain dito. Tingnan natin sa verse 2. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Ano yun nito na tinutukoy? Yung good news o mabuting balita. Matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. So, kahit pala alam mo yung good news, kapag wala yung faith factor, baliwala po. Maaring matalino ka sa Bible. Maaring marami kang alam sa Bible. Pero, kung yung talino na yun ay hanggang talino na, walang faith, walang pananampalataya sa ating Panginoon. So, tulad ng mga taong nabanggit natin kanina, si Bert and si Richard Dawkins, matatalino po silang tao at mas matalino po sila sa akin, mas matalino sila sa atin. Napakarami nilang alam. Sa mga mahihilig po sa mga debate, talagang nakikipagdebate sila. Pero yung talino na yan, kung hindi po mag-e-end sa pananampalataya, ay baliwala po yan. Kaya tiyakin po natin na tayo po mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. And sabi po dito, sa ano po yung mabuting balita sa unang bahagi, sa verse 3, sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko na rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. So yun po yung pangalawa. Diba? So yung ano po yung good news, si Jesus po'y namatay para sa ating kasalanan. Pero unang bahagi pa lamang yan. Kasi meron pong yung pangatlong bahagi. Na lahat po yan pantay. Ano po itong pangatlo na ito? 1, 2, 3, go. Resurrection o muling pagkabuhay. So nabuhay na muli si Jesus at umakyat sa langit upang bigyan tayo ng bagong buhay. Napakahalaga po nito. At ito po yung tinutukoy natin, the greatest ending. Bakit to? Mamaya papaliwanag natin. Sabi po dito ng isang mangangaral ng Biblia, if Christ has not been raised, then Christianity is false. Kung si Jesus po ay hindi muling nabuhay, kasinungalingan po, hindi totoo ang Kristyanismo. Yan po yung pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga na katuruan sa Biblia na kailangan nating paniwalaan, na kailangan nating ibahagi. Bakit po? Sabi dito sa verse 4, 1 Corinthians 15 pa rin tayo, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So nagtutugma, nagpapatotoo si Pablo. And then, ito'y tumutugma din sa kasulatan. Pag sinabing kasulatan, ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung Old Testament, dahil wala pa namang New Testament. Tapos sabi dito, ito po yung maganda rito. Sabi sa verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro, at saka sa 12. Marami pong saksi. Tapos ito pa, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Ang dami pong witnesses. 'Di ba minsan sa mga yung mga witnesses sa korte, minsan napepeke eh. Paano niyo pong malalaman na peke pag pare-pareho sila ng sinasabi? Yung eksaktong-eksakto. Kasi hindi ho pwedeng magkapare-pareho tayo ng sinasabi, dapat complementary lang. Na nagigets po ba natin? For example, 4 na tao ka, 4 na sulok, nakakita ka ng krimen o nakakita ka ng aksidente, hindi pwedeng, kung paano kinuwento ng isa, the same din yung pagkakakwento mo. Pagka ganun po, may problema na po yun. Kaya makikita natin yung gospel, pag binasa natin Matthew, Mark, Luke, John, parang hindi sila magkapareho. Hindi ko talaga pwedeng magkapareho kasi iba-iba sila ng perspective. Nagigets po natin. Minsan, tulad ko, minsan pag nagkwento ako, shortcut. Si Pastor John naman, pag nagkwento siya, detalyado eh. Minsan ang haba. Minsan, pag kinuwento ko lang siya na siguro mga 1 minuto lang. Kay Pastor John, minsan 5 minutes. Ang galing naman ito, napaka-detailed ng magkwento. May ganyan tayo, di ba? Iba-iba tayo ng paraan ng pagkikwento. So ito po, 500 witnesses. Tapos sabi dito,
At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. So, inulit niya yung 12, yung apostol. Tapos ito, matindi. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Gaano ito napakahalaga nung statement ni Pablo? Di ba hindi po siya naniniwala kay Jesus? Siya po'y pinapatay niya, kinukulong niya, inaaresto niya yung mga Kristiyano, pero nagpakita pa rin sa kanya. Isa usap dahilan, matinding dahilan, bakit o dapat tayo maniwala na si Jesus po ay muling nabuhay? Alam niyo kung ano? Willing silang mamatay. Ikaw ba willing kang mamatay sa kasinungalingan? Halimbawa, kaya willing ka bang makulong sa kasinungalingan? Ba, meron ba tayong engineer dito? Bawa, engineer ka. Sige, ako na po aamin, ako po yung nagnakaw ng DPWH budget. Willing ka ba? Itong mga taong ito, simulan natin sa mga apostol, pinatay po sila dahil sa kanilang pananampalataya. Ano po yung tinuturo nila? Na si Jesus muling nabuhay. Yun lang. Pero pinatay sila dahil sa pagtuturong ganon. At dun palang maniniwala ka. Bakit ako pagtitiwalaan ko yung salita ng Diyos? Kasi sila, siguro sila. Wala sa atin ng gustong mamatay, gustong mapagbintangan, gustong makulong dahil sa kasinungalingan. Pero sila, para sa kanila, hindi kasinungalingan yung kanilang itinuturo. Kaya nga, again, sabi po dito, basahin po natin, 1, 2, 3, go. The incarnation, death, and resurrection of Jesus Christ are the core elements of the gospel, also called the good news. So, yun po yung tatlong katuruan na ito. Napakahalaga yan. Walang pantay-pantay sila mahalaga. Yan po ay bahagi ng mga ginawa ni Kristo para tayo ay iligtas. Incarnation, death, resurrection. Pero magfo-focus po tayo ngayon sa resurrection. Kasi sabi natin kanina, the greatest ending. Ano po yung the greatest ending? The resurrection of Jesus. The greatest ending. Sabi nga, muli, balikan natin yung kanta. The beginning of the story is wonderful and great. Nung si Lord Jesus Christ, siya ay nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, pinanganak siyang mahirap, pinanganak siyang walang-wala. Isipin nyo, napakahirap nun, no? Lalong-lalo sa kay Mary. Yung sumunod ka na lang sa kalooban ng Diyos, naghirap ka pa. Dinsan, hindi mo rin maintindihan eh. Sumunod ka na sa kalooban ng Diyos, naghirap ka pa. Ni-imagine ko si Joseph, si Mary, nung wala silang matulugan, at kailangan nilang, may pera naman sila siguro. Pero ang problema, punong-puno na yung mga sabihin na natin, pumunta sila sa Sogo, mga ganyan, ng unang panahon. Yung tulugan yan, di ba? Yung mga tulugan, mga apartment, pero wala sila. No choice sila, napunta sila sa sabsaban. Tapos sumabay pa yung problema. Ano yung problema? Biglang humilab yung tiyan ni Mary. Grabing problema yun. Di humilab, anong gagawin mo? Maghahanap ka pa ng kumadrona. Wala namang ospital, wala namang ambulansya noong unang panahon. Minsan hindi mo maintindihan pag sumusunod ka sa kalooban. Kaya pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi po siya problem proof. Ibig sabihin, hindi porke sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, wala ka ng problema. Actually, minsan nga mas marami pa eh. But that's a test of faith. Ngayon, again, yung wonderful yung sacrifice ni Jesus, yung kanyang kapanganakan. Until now, nagbe-benefit tayo sa pamamagitan ng mga gifts, di ba? Pero yung the greatest gift nga, yung salvation. Pero yung ending of the story, ano yung ending of the story? Ano yung makikita natin dito sa sabsaban, sa taas? Ano yung nasa taas ng sabsaban? The cross. Nakita natin, nagsimula sa pagkakatawang tao, sumunod yung cross. Cross, ano ibig sabihin ng cross? Death. Sacrifice. Nung unang panahon, kasumpa-sumpa ang ikaw ay ipako sa krus. Kung tayo nabubuhay sa panahon ni Jesus, at tayo ay, ang tingin po natin sa cross ay sumpa. The worst criminal. Pinakamatindi, pinakamasamang kriminal ang tingin kay Jesus. Kung meron pang bahagi sa Rome, just imagine, sunod-sunod na krus. Yung habang naglalakad ka sa kalsada, ang daming mga krus na makikita mo, tapos may mga patay na nakapako sa krus. Normal po noong unang panahon. Pag may mga kriminal na matinding nagawa,
ipinapako sa krus, lalong-lalo na yung mga rebelde sa gobyerno ng Roma. At si Jesus Christ, ganun po siya tinuring. Worst of the criminals. Pero alam natin, na panahon ngayon, ang krus, nag-iba na ang ibig sabihin. Ano na yung ibig sabihin? Power of God, love of God, new life. Nagbago na yung ibig sabihin. Binago ni Jesus Christ yung ibig sabihin ng cross. Kung nung unang panahon, it is a curse. Pero ngayon, it is a blessing for us. Kaya nga minsan makikita natin sa pelikula, pag may mga multo, ano gagawin? May cross ka gaganyo mo, di ba? Naniniwala ka, may kapangyarihan ng cross na to eh. Pero the truth is, the power is the name of the Lord Jesus Christ. Kahit na igaganyo mo yung cross eh. Kung wala kang faith kay Jesus Christ, kung maalala natin, di ba, sa story ng, sa mga hindi nakakaalam, meron po sa Acts, nagpapalaya sila ng masamang espiritu, kasi nakita nila kay Pablo eh. Kung naalala niyo yung story, yung 7 silang magkakapatid, yung masamang espiritu na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Anong ginawa ng masamang espiritu? Binugbog yung 7 magkakapatid. Wala silang damit na lumabas sa bahay. Kasi, it is not the cross itself, the name of the Lord Jesus Christ and the relationship that you have in the Lord Jesus Christ, doon nagkakaroon ng power. Kaya nga sabing nung nabasa natin kanina, kahit marami kang alam sa Biblia, kahit alam mo ang good news, kung wala kang faith kay Jesus, kung wala kang relationship, ano sabi ni Pablo? Walang kabuluhan. That's the truth. So ngayon, puntahan natin dito, the resurrection of Jesus is the greatest ending. Bakit siya the greatest ending? Kasi kung wala po yung resurrection ni Jesus Christ, hindi natin makakamtan tong 3 bagay na ito. Pero dahil si Jesus Christ po ay muling nabuhay at tiyak na tiyak tayo, at ako po'y siguradong sigurado dyan, ito po yung mga natanggap natin. Ano po to? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan. Basic na ito eh. Pero ito pong magandang paalala sa atin. Sa pagtatapos ng taong ito, baka frustrated ka sa sarili mo, na paulit-ulit na lang, year 2025, lagi ka na lang bumabagsak. Meron bang ganun dito? Parang taon-taon na lang lagi ka nag-fail. O kaya araw-araw, nagkaroon ka ng New Year resolution nitong taon, January 2025, Lord, I promise, hindi ko na po gagawin ito. Pero dumaan ng January, February, March, hanggang ngayong December, bumabagsak ka pa rin sa kasalanan. This will be a good reminder for us. The greatest ending, paalala natin sa sarili natin, we have been forgiven. Napatawad na tayo ng ating Panginoong Diyos. And He will always willing to forgive us. Kaya katapikin mo yung katabi mo. Kapatid, pag bumagsak ka sa kasalanan, humingi lang ng tawad. Yan. Pero pa sa pang paalala, huwag mong abusuhin ng grace ng Diyos, ha? Baka sabihin mo, papatawarin naman ako ng Diyos. Sige, gawa ako ng kasalanan. So, mali naman po yun, sabi sa Romans chapter 6. Okay, balikan natin. So, napakahalaga po ng si Lord Jesus Christ ay muling nabuhay kasi ito po yung resulta po nito, tayo po yung napatawad sa ating kasalanan. Sabi po dito sa verse 12, ngayon kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? So, may mga kanya-kanya na silang opinion nung panahon na ito. Pero sabi ni Pablo, salungatin natin yung sinasabi nila. May mga tao, bagamat sila may pananampalataya, dahil nagsisimula pa lamang po ang Kristyanismo nitong panahon na ito, may mga taong hindi naniniwala na muling bubuhayin ng mga patay. Pero sabi nga ni Pablo, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Kasi nangangaral si Pablo nangangaral ang mga apostol. Tayong lahat, pagdating ng takdang panahon, bubuhayin tayong muli ni Jesus. Pero sabi ng iba, hindi totoo yan. Hindi tayo bubuhayin ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, kung hindi totoong bubuhayin tayo sa huling panahon, hindi totoo na muling binuhay si Kristo. Tapos sabi dito, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Napakahalaga po ng resurrection ni Jesus Christ. Without kanyang resurrection, kawawa po tayo. Wala hong kabuluhan. Kahit magtatalong ka dyan, magsasamba-samba ka dyan sa Panginoong Yesus. Tapos lahat na ng sakripisyo ginawa mo, wala palang kabuluhan. Kung hindi po muling nabuhay si Jesus. Kawawa naman tayo. At ito nga yung sinasabi, di ba? Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit,
Hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, so basahin nga natin ito. 1, 2, 3, go. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. And 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Napakahalaga po ng resurrection. At sa pagtatapos po ng taong ito, balikan po natin itong bagay na ito. Nagkakaroon po ng kapangyarihan yung faith. Nagkakaroon ng kabuluhan, knowing na si Jesus po ay muling nabuhay. Kawawa tayo kung hindi po muling nabuhay si Jesus, di ba? Yung give up mo yung love life mo. Lord, I want to follow you. Dami mong give up eh. Para lang sa pagsunod. Tapos give up mo yung mga bisyo mo. Lord, ayoko na pong mag-iinom, ayoko na pong magbisyo-bisyo na ito. Yung enjoy na enjoy ka sa buhay mo. Yung enjoy na enjoy ka manood na kung ano-anong masamang panoorin dyan. Pero lahat yan give up mo. Pero ending pala, baliwala kung si Jesus ay muling nabuhay. Pero mga kapamuso, mga kapatid, may kabuluhan po ang ating pananampalataya. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Jesus ay buhay. Diba? Kaya kinakanta natin eh, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Yun po yung pinanggagalingan nito. Si Jesus po ay buhay, kaya meron po tayong pag-asa. May kabuluhan po yung ating pananampalataya. At dahil po dito, we have been forgiven. Kaya kahit tayo po'y bumabagsak sa kasalanan, which is sinabi naman po ng Panginoong Hesus, sinabi rin ni John sa 1 John chapter 1 and chapter 2, kung hindi tayo nagkakasala, pag sinasabi natin hindi tayo nakakagawa ng kasalanan, sinasabi natin na sinungaling ang Diyos. Ine-expect na po ng Diyos na tayo po'y magkakasala. Kaya lapit lang po tayo sa Kanya, itapon po natin, iwaksi natin yung ating mga pagbagsak, mga kasalanan nakaraan, paalalahanin natin, we have been forgiven. At ito nga, di ba, isa sa kanta ni Pastor Joe, di ba? Tama ba ako kay Pastor Joe po, no? Praise God, I am blessed. Ano yung kasunod doon? Because the gracious Lord has forgiven me. So, ito po yung resulta. Kung wala pong muling pagkabuhay, wala pong kapatawaran. At kung wala pong kapatawaran, hindi po mangyayari ito. Pero dahil po si Jesus ay muling nabuhay, ito po yung nangyari. Basahin natin. 1, 2, 3, go. We have been saved. Naligtas na tayo. Sabi sa verses 18 and 19, hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Ay, hindi ko pala napindot. Yan, oh. Grabe pala, no? Kung hindi pala muling nabuhay si Jesus, niloloko lang natin yung sarili natin. Mamamatay tayo, tapos mapapahamak lang tayo. Tapos yung mga mahal natin sa buhay, na nauna ng kinuha ng Panginoon. Kung hindi na muling nabuhay si Jesus, useless po. Yung sinasabi pa natin, alam namin na you are in the better place. Diba? Yung pang-comfort natin sa sarili yan eh. Pero alam natin, totoo, na ating mahal na sa buhay na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, nasa better place. Actually, the best place. Kasi muli hong nabuhay si Jesus. Pero kung hindi, kawawa. At tayo din kawawa din. Sabi sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na pinakakawawang tao sa lahat ng tao. Grabe naman. We have been saved. Sa pagtatapos po ng taong ito, magandang reminder po sa atin, hindi lamang po ang Diyos ay nagpapatawad, tayo po'y pag-aari ng ating Panginoong Hesus. Di ba yung kanina, anong ending nung kanta kanina? O, Heso Kristo, ako'y iyong-iyo. Kung titignan mo siya sa perspektibo ng tao, maaring negative. Kung ikaw yung tulad ng tao na ayaw mong kontrolin ka, parang pwede mo siyang tignan na isang tao ka lang, isang bagay ka na owned by God, kung gusto ka niyang gamitin sa ganitong paraan. Minsan, may mga tao na ayaw nang kinokontrol sila eh. Pero alam niyo ba, ang malalim na ibig sabihin na when you are owned by God, na ikaw ay pag-aari ng Panginoong Hesus, kagaya na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang ibig sabihin ng unang-una, meron kang relationship sa Kanya. Pangalawa, ligtas ka na. Di ba pag meron kang pag-aari, nakita mo yung bisikleta mo, may kukunin ng iba, hindi mo kakilala. Papayag ka ba? Uy, akin yan, di ba? Ililigtas mo yun.
Kahit ngayong sa klase lang kuhanin ng classmate mo yung ballpen mo, nag-iisang ballpen na lang akin yan. Di ba? Ipaglalaban mo pa Yung mga bangko nga, di ba? Pinaglalaban, di ba? Yung mga bangko. Tingnan mo, may mga tali. Yung ano nila, yung mga ballpen. Siyempre, mahal din yan. Magkano din yan? 5 piso rin. Kung lahat yan kukunin. So, ibig sabihin, hindi yung negatibo. Nasabihin natin tayo pag-aari ng Diyos. Tayo pag-aari ni Jesus. Actually, sabi pa, sa binanggit natin kanina, binili tayo sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesus. So, magandang paalala po sa atin. Reminder sa atin, we have been saved. Sa pagpasok ng susunod na taon, huwag natin kakalimutan, we have been saved by God. And He will always save us. Ligtas na yung kaluluwa natin. But He will always save us. Kung may mga temptation tayo na haharapin sa susunod na taon, sa bukas, mamaya, ililigtas tayo ng Diyos. Kung may haharapin tayo na kakapusan sa pananalapi, iba't ibang pagsubok, tutulungan tayo ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos. It is the very nature of God to save us. At ang kaligtasan ito ay hindi lamang sa kaligtasan kaluluwa, maging kaligtasan dito, sa mundong ito, sa lahat ng mga inaharap natin. At ito po, dahil po si Jesus ay muling nabuhay, pangatlong bagay, 1, 2, 3, go. We will be raised up, o bubuhayin tayong muli. Ito po yung pag-asa natin talaga, no? So we are excited. Minsan, di ba, kung maalala natin, yung mga nakakita na sa post ni Pastora Jehan, di ba, yung pinost niya yung picture ng ating yung church sa harapan, di ba, yung kay Papa Pastor Joe. Ito na po yung pangarap natin. Yung merong pag-asa na alam mo, makikita mo dun sa post, she's expecting na magkikita-kita tayong muli. Maaring sa iba, maaring kabaliwan yun. Pero sa atin po na naniniwala na si Jesus ay totoo, namatay muling nabuhay, hindi ho kabaliwan yan. Nung unang panahon pa, tinatawag ng mga lunatic ang mga Kristiyano. Kasi kabaliwan talaga, bago talagang aral yung namatay ang Diyos. Di ba parang kung maalala niyo noong 2018 yata pasintabi muna, no? Sabi ni Duterte, anong klaseng Diyos yan? Namatay na pa ako sa krus. Tapos may mura pa yon. Pero sa atin, hindi ko kabaliwan yun. Totoo. At napakahalaga po na si Jesus ay muling nabuhay. 1 Corinthians 15:20-26. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhay ng mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Napakahalaga po nito na tayo may kaugnayan kay Kristo. Bibilisan ko na lamang po, no? Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. So may kanya-kanya tayong panahon. Ano po yung tinutukoy dyan? Yung end of life natin. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya ang lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kauli-huliang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. The resurrection of the Lord Jesus Christ is the greatest ending. At ang magandang bagay dito, no, wala hong pinipiling panahon ito. Sinasabi nga natin yung preaching natin, pang mahal na araw Pero magandang paalala po sa atin ito, na ang resurrection ni Jesus Christ sa buhay natin, dapat araw-araw natin taglayin. Ano yung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 10? Diba ito yung inspiration ng I want to know Christ. I want to know you more, my Lord. Nasok doon? Sige. Tapos pakanta na lang natin. Pero ano yung pinanggagalingan nun? Philippians chapter 3, verse 10, sabi ni Pablo, I want to know Christ and the power of His resurrection. Nais ko pang makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. There is power in the resurrection of the Lord Jesus Christ at mararanasan natin yun sa buhay natin at dapat araw-araw natin taglayin iyon. Ibig sabihin, naliligtas tayo sa mga tukso, mga kasalanan, mga pagsubok sa buhay, yung kawalan ng pag-asa, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa.
Mga kapamuso, mga kapatid kay Kristo, maaring dumadating sa yugto ng buhay natin o maaring may ilan sa atin hindi maganda yung end ng year natin or sa future natin mayroong darating siguro sa yugto ng buhay natin na makakaramdam tayo ng hopelessness. Habang nabubuhay po ang ating Panginoong Hesus, laging may pag-asa. Which is, alam natin, wala hong kamatayan ng ating Panginoong Diyos. Habang tayo'y minamahal ng ating Panginoong Diyos, laging merong pag-asa. Which is, alam naman natin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi ho nagbabago, hindi nagmamaliw, laging sariwa, bawat araw. Minsan po, ito po si Alexander Fleming. Kilala niyo po ba siya? Ano po yung na-invento niya? Ang galing galing nung nga nag-aaral. Penicillin po, no? Yan po yung kanyang na-invento. Pero alam niyo po ba na bago niya na-invento yung penicillin, yan po ay isang aksidente lamang. Minsan po, na siya po yung nagbakasyon. 2 weeks siyang nawala. Dahil ano po siya, microbiologist siya eh. Meron ba dito mga biologists? Scientists? Wala, panay, marami tayo dito, teacher, maganda yan, teacher. Kasi kung walang teacher, walang scientist. So, siya po ay Scottish na scientist siya. So, minsan po nag-e-eksperimento siya. Para siyang si Pastor Jorin minsan, may ginagawa, tapos biglang may naiiwan siya. Si Pastor Joe, mga nakakilala po sa kanya, makakalimutin po eh. Pero minsan pala, maganda rin pala, may blessing din sa pagiging makalimutin. Kasi siya po, may nakalimutan siya. Habang siya po yung nag-e-eksperimento, magbabakasyon na siya. Tapos inaiwan niya yung kanyang experiment na nakatiwangwang lang, hindi na secure. Kasi pagka laboratory, dapat sinisecure mo yung mga chemical dyan eh. So anong nangyari, naiwan niya lang yung kanyang eksperimento doon sa, ano ba tawag doon? Microscope. After 2 weeks, bumalik siya sa kanyang laboratory. Siyempre, bad trip siya. Paano na eksperimento ko, hindi ko na secure. So nalungkot siya kasi nga parang baliwala na yung kanyang pag-aaral. Back to start na naman, magsisimula na naman siya. Pero nagulat siya. Nung minsan, pagtingin niya sa microscope, namatay yung mga bakterya. Kasi di ba microbiologist, nag-aaral sila ng mga bakterya eh. Namatay yung mga bakterya doon. Anong nangyari? At ang napansin niya, nagkaroon ng mga molds. Ano ba yung Tagalog ng molds? Basta yung molds, yung mga minsan, di ba nakikita natin sa pader-pader may mga molds. So, simula po, na-discover yung tinatawag na penicillin. Yung pala ay nakakapatay ng mga bakterya. At din-develop yun after 10 years na-develop into penicillin. At gaano po kahalaga yung penicillin? Noong unang panahon, ito po yung nilalagay sa amin eh. Pag may mga nana. May uso pa ba ito ngayon? Yung dudurugin mo, di ba? Dudurugin mo, tapos may nana ka, o kaya may pigsa, ilalagay mo rito. Yan. Meron pa ba hanggang ngayon? Ingrown, meron pa, Yung pagka nagpalinis ka ng kuko, tapos na-murder ka, sino mga dito na-murder na? Mga kasuhan niya, murder. Yan. Pero si Nanay Winnie, magaling yung maglinis ng kuko, palinis kayo ng kuko, di ba? Naglinis pa rin po ba kayo? Yan. Wala ko pa na-murder yan. May penicillin naman. Yan, okay? So, yung gaano po kahalaga yung penicillin? Alam niyo po, nung World War I, sa bawat 5 sundalo, isa doon namamatay ng infection. Hindi naman sana mamamatay, pero na-infect. Pero nung World War II, bagamat mas marami pong namatay nung World War II kasi mas mahaba yung taon, mas maraming bansa ang kasama, bumaba yung death rate. Bumaba yung namamatay dahil sa infection. Pwede ka pa sana mabuhay. Kung wala pala penicillin pagka nagkasugat ka, pwede palang magiging worse siya. So makikita natin ang pangit ng simula, ay yung pangit ng ending. Nung akala niya pangit na wala nang pag-asa. Pero yung pangit na pangyayari na yun na nakalimutan niya, nagresulta ng mas magandang bagay. Yun po ay aksidente, hindi planado. Pero ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesus, lahat ay planado. Hindi aksidente na si Jesus ay nagkatawang tao. Hindi aksidente na si Jesus ay namuhay bilang tao. Hindi aksidente na siya ay pinako sa krus. Hindi aksidente na siya ay muling nabuhay. Yan po ay lahat ay planado ng ating Panginoong Diyos. Para Para po tayo ay maligtas. Maaring
sa perspektibo ng mga tao nung unang panahon, napakasama ng pangyayari na yan. Kaya nga nung sila yung dalawang tao, yung sa patungo sa Emmaus, di ba? Na lungkot sila, namatay yung pag-asa nila. Sila Pedro, na lungkot sila. Nung hindi pa nabubuhay ang Panginoong Hesus, na lungkot sila. Pero di nila alam na muling mabubuhay ang Panginoong Hesus. Kaya, bilang conclusion po, 1, 2, 3, go. The death of Jesus marked the greatest ending. His resurrection became the greatest beginning for all who place their faith and lives in Christ. Kaya po bilang aplikasyon po ngayong taong ito, naalala na natin, yung resurrection ni Jesus Christ, the greatest ending, at lagi dapat natin taglayin ito. Sa buong taon habang tayo nabubuhay. Ano po yung application natin? And finish the year 2025 with faithfulness to God. So you may start the year 2026 with His favor. Number 1, 1, 2, 3, go. Let's end the year with a renewed commitment to the Lord Jesus. Gamitin po natin nung panahong ito. Muli nating italaga yung sarili natin. Supposed to be po, no, ngayon po recommitment or commitment ng ating mga bagong leaders. Pero bago natin i-commit muna yung ating mga leaders, next week na lang sila, tayo po muna magsimula tayo. Meron po ba sa atin dito nanlalamig na sa kanyang pananampalataya? Meron po ba dito maaring sa isip niya, naglalaro sa isip niya, parang ayoko na umatid ng church? Kaya napakahalaga po ng pangangaral na ito eh. Dahil po si Jesus ay muling nabuhay, meron pong pag-asa. Tinatamad ka na ba sa buhay, sa pananampalataya mo? Na para bang paulit-ulit na lang every Sunday, kailangan mong gumising, kailangan mong kumanta, kailangan pumunta rito. Dumarating ba sa punto ng buhay mo na tinatamad ka? Maging itong Sunday na ito, ngayong araw na ito, let us end the year with a renewed commitment. Sariwain po natin yung ating magtalaga muli tayo sa ating Panginoong Hesus. Ito po dapat yung ending natin. Tapusin natin. Huwag na tayong mag-antay ng bagong taon bago tayo magkaroon ng New Year resolution. Tapusin natin ng maganda. Muli nating italaga yung sarili natin. Nasasabihin mo, Panginoon, tinatalaga ko ang sarili ko para sumamba sa'yo. Tinatalaga ko yung sarili ko para maglingkod sa'yo. Para ikaw ay papurihan. Tinatalaga ko yung sarili ko sa iyo na mabubuhay na ako para sa'yo. Mga kapatid kay Kristo, let us recommit ourselves to God. At dapat nga ito, hindi lamang tuwing year-end araw-araw. Dapat nangyayari ito, ginagawa natin. Pangalawang bagay po, 1, 2, 3, go. Let us end the year with a rekindled love for the Lord Jesus. Nararamdaman mo pa ba yung pagmamahal para sa ating Panginoong Hesus? Kinikilig ka pa ba sa Kanya? Nakakaramdam ka pa ba ng excitement kapag alam mong malapit ng Sunday? Or nababad trip ka? Ano yung nararamdaman mo pag oras na para sumamba? Nung unang panahon, di ba? Nung bago ka pang Kristiyano, grabe, 1 oras ang napakaaga mo. Lumipas sa mga taon, nalilate na tayo. Minsan indicator yan eh. Tingnan lang natin, obserbahan natin yung sarili natin. Talaga bang nalilate ka dahil ba mayroong, dahil sa dala ng pangangailangan, o baka naman may problema sa puso natin? Baka dumadating ka na sa yugto ng buhay mo na dumating na ba sa punto na parang napipilitan ka na lamang? Itong panahon na ito, muli nating pag-alabin ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus. Knowing the truth that Jesus Christ died for us and He resurrected, ginawa niya yun dahil mahal niya tayo. Ibalik po natin yung pagmamahal na yun na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Tapusin natin yung taong ito, muli nating iparamdam sa Kanya yung pagmamahal na yon. At ang magandang bagay, meron po tayong banal na Espiritu na tutulong sa atin. Minsan po, mahirap po talagang mahalin ang isang tao. Mahirap mahalin ang Diyos kasi hindi natin nakikita eh. Madaling mahalin yung nakikita mo eh.
Madaling mahalin yung mga nakikita mong gumagawa ng mabuti sa'yo. Kaya minsan, kahit na alam natin, nakasama natin ng Diyos, minsan baliwala na lang sa atin ang kasalanan. Minsan baliwala na lang sa atin nasaktan siya. Pero alam natin, this is faith. Minamahal natin siya, naniniwala tayo sa Kanya, kahit na hindi natin siya nakikita. Pag-alabin muli natin ng pag-ibig para sa Kanya. And last, 1, 2, 3, go! Yan, tapusin po natin ng ating taon na may buhay na pag-asa, panibagong pag-asa na nagmumula po sa ating Panginoong Hesus. Minsan po may dumadating sa yugto ng buhay natin na para bang wala na tayong pag-asa, na paulit-ulit na lang tayong bumabagsak, paulit-ulit na lang yung mga problema, sawang-sawa na tayo. Pero pagkasama natin ang ating Panginoong Hesus, ang pag-asa po nagmumula sa Kanya. Kaya mga kapamuso, itong bagay na ito gawin po natin before the year ends. Kaya I invite everyone na tumayo po, no? Let us end this year ng may tapusin po natin nung araw na ito, yung taong ito, na may sariwang pag-asa, pagmamahal, at pagtatalaga sa ating Panginoong Hesus. So, I invite everyone, just close your eyes. Siguro ito rin yung dahilan bakit hindi ho natuloy yung commitment ng ating mga leaders. Ang gusto po ng Panginoong Diyos ngayon, ikaw muna yung magtalaga. Kung ikaw, isa ka rito na nakakaramdam na tinatamad ka na sa pananampalataya mo, kausapin mo ang Panginoong Hesus, humingi ka ng tawad. Kabilang ka ba ngayon na nakakaramdam na nakawalan ng pag-asa? Dahil paulit-ulit kang bumabagsak, paulit-ulit na lang yung problema mo, paulit-ulit ka na lang kinakapos, parang sawang-sawa ka na sa buhay mo. God is inviting you. Magkaroon tayo ng recommitment sa Kanya. Kabilang ka ba ngayon sa nakakaramdam ng kalungkutan na ng pamilya mo na hindi mo nakakasama ngayon? Na ang prayer mo, Lord, gusto ko naman makasama sila. Huwag ka magtampo sa Diyos, kundi mas lalo kang lumapit sa Kanya. At italaga mo yung buhay mo sa Panginoong Hesus. Nang sa gayon, makita ng mga kasama mo, ng mga kapamilya mo sa bahay, talagang ito binago na ng Diyos. Isa ka ba ngayon na merong matinding struggle dahil meron ka pang kasalanan ngayon na hindi mo mabitawan? Let us commit ourselves to God. Kabilang ka ba ngayon na sinasabihan na ng Panginoon, bitawan mo na yan. Talikuran mo na yung kasalanan na yan. At sumunod ka na sa akin. Gamitin mo ito yung pagkakataong ito. Kabilang ka ba sa na parang papasok ang taong 2026, wala kang nakikitang direksyon sa buhay mo? Napuprostrate ka dahil tila ba hindi mo maabot yung pangarap mo? Hindi mo alam kung makakapag-aral ka sa susunod na taon. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung makakainin nyo. Hindi mo alam yung mga susunod na gagawin mo. Sawang-sawa ka na sa problema sa pamilya mo. Kapamuso, mga kapatid ko kay Kristo, balikan natin yung core foundation ng ating pananampalataya. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ito po'y patunay na meron po tayong pag-asa. Ito po'y patunay na merong Diyos na nagmamahal sa atin. Ito po'y patunay na kaya po natin mapagtagumpayan ang lahat ng klase ng pagsubok. So, I invite you mga kapamuso, just come to God right now.
can you surrender yung struggles mo ngayon? Isuko mo sa harapan ng Panginoon ngayon. Speak to God. The Lord hears you right now. Oh Lord God, we come to you now, Jesus. Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Magsalita ka sa harap ng Panginoon. Mas maganda kung naririnig mo yung tinig mo. Alam natin, naririnig, nakikita ng Diyos ang puso natin, nababasa ng Diyos ang isip natin. Pero sabi po doon, let us express natin yung faith natin sa pamamagitan ng ating mga labi. Let us confess how great our God is. Let us confess before the Lord. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Itong sapsaban na ito na nasa aming harapan, Panginoon, na meron din koronang tinik, Panginoon. Hindi po nagtatapos dito. Merong krus, simbolo ng kamatayan, pero simbolo din ng kaligtasan namin. Pero hindi po nagtatapos sa krus, sapagkat Panginoong Hesus, kayo ay itinaas. Jesus, sovereign, overcoming shepherd. Meron kaming Diyos na buhay. Meron kaming Panginoong Hesus na buhay. Meron kaming Panginoong Hesus na hindi natatapos ang pagmamahal. Meron kaming Panginoong Hesus na laging nariyan upang kami tulungan sa aming pagbagsak. Mga kapamuso, let us commit ourselves to God right now. Kung kabilang ka rito, maaari yung kasumunod sa aking panalangin na ito. Let us say, Panginoong Hesus, muli kong itinatalaga ang aking sarili sa iyo para ako'y maglingkod sa iyo, mamuhay na sumasamba sa iyo. Panginoong Hesus, o banal na Espiritu, puspusin mo ako ng iyong pag-ibig, nang sa gayon, mag-ahalab ang aking pagmamahal para sa iyo. Panginoong Hesus, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo dahil ang pag-asa ay nagmumula sa iyo. Ako po'y mabubuhay na para sa iyo, maglilingkod para sa iyo, sasamba sa iyo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah.